problema ni PBBM. Assuming na wala siyang planong masamang plano na pairalin pa, Naku po. papalawigin ang kanyang termino, no? Palampasin ang 2028. Assuming na hindi ganon at talagang magkakaroon ng halalan, ang napakalaking problema niya ay kung sino ang kanyang magiging manok o sino ang Tama. kanyang magiging kandidato. Sa hanay ng administrasyon, yung pinaka mga masabihin na natin mayat maya nasa TV, mayat maya na naglilibot sa buong bansa, mayat maya nagpe-press conference, no, na mga miyembro ng kanyang administrasyon, lalo na ng kabinete, 3%, pinakamataas na 5% ang survey ratings, no. Napakahirap, no, lalo na kung kiss of death pa yung Naku po, wala ho tayong mahabang mag-uusapan dito sa ating video. Pampilo Lacson, mga ka-update, binira niya ho itong si Matibag. Kung hindi ho natin kilala si Matibag, mga ka-update, yan ho yung isa sa mga pinakamayabang o isa sa mga may nagpa-power tripping dyan sa mga gobyerno o dyan nga sa mga tuta ni Bongbong Marcos. Mantakin po ninyo noong nakaraang araw. 2 days ago, mga kabit, ay nagsalita ho siya, may statement ho siya, na pati, isipin niyo ho, mga kabit, pati ho yung asawa nito si Senator Bato, mga kabit, pinapower tripping niya po ho, gusto niya hong ipasabi na lahat ho na may kaugnayan, kahit nga sina Senator Robin, mga kabit, panigurado, babanatan ho na ito si Matibag, ganyan ho katindi itong administrasyon ngayon, kaya marami na ho nagsasabi na silent martial law na ho, ang nangyayari, ako mga kabit, naniniwala na ho ako dyan. Bakit tayo naniniwala sa silent martial law na hindi lang ho nila ina-announce? Hinihintay lang ho nila magalit ang milyong-milyong Pilipino para talagang rektang masabi ho nila. Kasi isipin nyo ho, mga ka-update, itong mga nakakakilala kay Bato, yung mga nakausap niya, pati ho sila gustong ipasabi na itong makapal ang mukha na NBI director. Ganyan ho katindihan, mga kabit. Ayun, basahin mo natin para mas maliwanagan tayo. We're about to send subpoenas to the personalities na may mga naging contact kay Sen Bato. Of course, we are contemplating issuing a subpoena to his wife. Also, ibig sabihin, pati ho yung asawa nito si Senator Bato, mga kabit, gusto ho niyang ipasubpoena. Di ba? Ibig sabihin parang pinapamukha nitong si Matibag na may kinalaman kung nasaan ito si Senator Bato. Ganyan ho kakapal. Isipin nyo yung warrant of arrest na yan, mga kapdi, galing sa ICC. Unang-una ho sa lahat, mga kapdi, tanong ko ho sa inyo, mga kapdi, meron ho bang karapatan, jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Wala ho. Wala hong jurisdiction ng ICC. Kasi 2019 pa lamang ho, mga kapdi, kumalas na ho si Pangulong Duterte dyan. Kaya itong mga kaulit, hindi ho natin masisi itong Amerika, China, Russia na bubulabugin, titibagin. Alam niyo na, pakalasin ho nila yung ICC kasi nga ho nagpa-power trip po sila, lalo na sa mga Asian countries. Ito ho, mga kabdit, sa Asia, mga kabdit, Cambodia lang ho yung kasali o kasapi dyan sa ICC. Bakit ho ang Pilipinas pinagtitripan ho nila? Di ba? Madali lang kung sagutin yan. Bakit to? Kasi nga ho yung gobyerno mismo natin ang di umanong pumopondo ng malaking pera dyan sa ICC, kaya ho tinanggap si Pangulong Duterte. Ngayon may panibagong pondo na naman ho sila kasi nga si Trililing nagsalita ho, mga kapatid, na kasunod nga nito si Senator Bato, si Senator Bongo, tsaka yung Chief of Police noon nung kapanahunan ni Pangulong Duterte, Albayalde, mga kapatid, kung kilala niyo yan, around Angeles po ata siya, si Albayalde. Tumakbo ba nga ho ng mayor yan noon kaya yun, mga kapatid, itong administrasyon na ito, lahat ho na kanilang pwedeng hulihin, lahat, mga kapatid, lalo na yung mga nasa majority. Basta hindi ho naaayon sa administrasyon, mga kapatid, babanatan ho nila. Ganyan ho kakapal yung pagmumukha ng mga diyaan sa admin na ito. Kaya mga kapatid, dito nga sa sinabi nito si Matibag, rumebat itong si Pampilo Lacson, mga kapatid, basahin mo natin nasa ilalim. Please don't do this. Aside from exposing your incompetence in intelligence work, harassing Senator De La Rosa's wife to track him is unprofessional. Trabahong tamade yan, mga kapatid. Hindi ho natin alam kung literal na sinabi niya yan o
gawa-gawa lang ho nila. Kasi alam naman ho natin yung mga, alam niya na mga update, yung mga admin ngayon, kung sino yung mga nakaluklok. Kung nga magkakalaban, para pinamumukha nga nilang mapaniwala nila yung mga milyong-milyong Pilipino na hindi talaga sila magkakampi. Na nakita naman ho natin mga kapatid. Yan nga si Tuta Soto na di umanong tumanggap ng 5 baleta dyan sa Baclaran. Diba? Yung paglabas nga ho ng mensahe na itong si Saldico mga kapatid, ang dami ho nilaglag. Marami ho. Kilala niya pa ho yan. Eh dahil nga nagkapalitan ng liderato, nagkapalitan ng chairperson sa Blue Ribbon. Eh ngayon mga kabsi, ito na yung pinaka-exciting part. Exciting part, yung Blue Ribbon mga ka-update, June 4. 4 na araw na lang ho magsisimula na naman ho ang Blue Ribbon. Ito na ho yung kinatatakot netong nasa minority kasi nga dito may buwelta ho ang majority. Natutulo kasi minority na ituloy yung Blue Ribbon sa June 4. Natatakot ho sila. Kasi nga, baka may mabanggit daw na pangalan na nasa minority. Naku po, yan ho yung kinatatawa. Yan ho yung kinasasayan ito si Senator Marcoleta. Bakit ito siya masaya? Kasi nga mga ka-update, isa ho siya sa mga magiging chair. Kumbaga mga ka-update, ito mga mastermind na mga napangalanan na ho niya, sigurado, tatalakahin na naman ho dyan sa Blue Ribbon Committee. Kaya itong mga magnanakaw, mga alam niyo na, yung mga crocodile, pinanggigigilan ho ng milyon-milyong Pilipino. Marami hong sa ating mga kababayan yung nasawi tuwing bagyo. Natatandaan nyo, hindi nyo ho makakalimutan yan yung humigit kumulang 70 to 80 katao yung nasawi sa Cebu. Yan ho yung pamamalakad nitong administrasyong bangag. Hindi ho natin mapapatawal itong ginawa ho nilang kawalang hiyaan sa milyong-milyong Pilipino, sa former President. Mantakin po ninyo, pinakamagaling na presidente sa buong Pilipinas. Ipinatapon sa ICC. Anong gusto nyo mga ka-update? Tatanungin ko kayo, kamay na bakal o kamay na malikot? Tanong ko ho yan mga ka-update kasi nakita naman ho natin yung pamamalakad ni Pangulong Duterte. Yung pamumuno niya sa Pilipinas, napakagaling mo. Milyon-milyong Pilipino, OFWs, naging saludo ho sa kanya. Pero pagdating ho dito nga sa kamay na malikot, milyon-milyong Pilipino ang nagalit, OFW nagalit. Ibang bansa, mga ka-update, pinagtawanan ho tayo. Bakit ho tayo pinagtawanan? Puro magnanakaw ngayon yun nasa gobyerno. Unang kapanahonan ni Pangulong Duterte, mga ka-update, hindi naman uubra yung mga yan. Hindi naman uubra yung mga magnanakaw gumagamit ng white powder. Bakit to? Siyempre nga kamay na bakal. Diba, eto nga si Ridon, sinibak ko sa pwesto, travel ho na travel sa ibang bansa. Si Pangulong Duterte, ayaw niya ho yung waldas ng kaban ng bayan. Tsaka mga ka-update, yung Malacanang noon, nung kapanahunan ni FPRRD, mismo si Willie Revilla may naglantad na pumasyal sila doon, yung ulam daw ho nila, gulay, isda. Ngayon mga ka-update, kinumpara ho nila, marami hong natatawa. Lagi daw hong buffet, lechon. Isipin ho ninyo, taxes ho natin yan. Ikaw, ordinaryong Pilipino. Ako, ordinaryong Pilipino. Nagbabayad tayo ng buwis. Diba? Tapos sila nag-i-enjoy dyan sa Malacanang. Kaya nga ito si Auntie Claire, hanggat nakaupo si Bobong Marcos Jr., malakas yung kumahul yan. Tingnan nyo ha, pag nawala na ho sa posisyon, saan mo kaya siya pupulutin? Wala hong kredibilidad yan taong yan. Kaya mga kapatid, react na muna ho tayo dito sa, alam niyo na, pag-usapan ho natin talaga dito is kung sino nga ba ang magiging manok ni Bobong Marcos Jr. Si John Vic, si Risa, dito natin malalaman mga ka-update kung sino nga ho ba talaga. Kaya naman dito lang tayo paligoy-ligoy pa kung bago lang kayo sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya ka-update, pasadahan na ho natin. Ito nga naging pahayag ng isang political analyst. Kaya ka-update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kiss of death pa yung endorse sitwasyon ng ating politika, wala silang makitang pantapat kay Vice President Inday Sara. Kaya sila hindi na nila malaman kung anong gagawin nila para ma-evade yung eventual presidency ni Vice President Inday. Ang dahilan kung bakit talagang ganitong pilit na gusto nilang mapalitan na muli ang liderato
Senado, yun ay yung Blue Ribbon Committee hearings. Yun ang pinaka-importante. Sapagkat pag talagang Tama ho yan mga kapdate, yung Blue Ribbon Committee mga kapdate, oras na matalakay ho yan, talaga na ho magkakabulgaran na yung mga sangkot na senators, yung mga sangkot na congressman mga kapdate, sigurado mapapangalanan na yan. Bakit ho mapapangalanan? Nakakalimutan ho ba natin? Si Senator Marcoleta, si Senator, lahat ho sila dyan, si Senator Pia, sila ho yung magbubukas ng Blue Ribbon Committee. Yan na ho yung pinakihintay natin. Wala na ho mapagtatakpang mga magnanakaw, kurap, dyan sa administrasyon. Baka ito, isa pa ito mga kapdita, baka nga itong si Saldico, lumabas na naman ho yan. Lumabas na naman ho yan. Panigurado at panigurado. Bakit to? Kasi nung lalabas po sana siya, noong chair pa si Senator Marcoleta, pinangalanan niya ho kasi si Bobong Marcos dun. Nung oras na pinangalanan niya ho si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, pinalitan ho si Chair, si Senator Marcoleta, ni Pinky Lacson. Pinalitan niya ho. Kaya mga nagulat na lang ho yung mga milyon-milyon Pilipino. Nagulo na naman ho yung, alam niyo na, nagulo na naman ho yung pag-iimbestiga. Dito mga kapdate, may ilang percent ho tayo na lalabas na naman ho si Saldico dyan sa Blue Ribbon. Kaya ito na lang ho yung hintayin natin. June 4, 4 na araw na lang ho yung hinihintay ng milyon-milyon Pilipino sa isang napakagandang Blue Ribbon Committee dyan sa Senado. Diba? kinalkal mo ang surface ng mga ebidensya at inalam mo talaga kung yung mga testimonya na mahalaga, yung mga ebidensyang mahalaga ay iyong maisiwalat sa taong bayan in the full light of day, wika nga, talagang yun ang kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon. Kitang-kita naman ng taong bayan na talagang pinagtatakpan nila ang katotohanan dahil aabot sa kataas-taasan siguro. Opo, Sir Lito, si Admar po ulit ito. Yes, Admar. Yung power struggle po dyan ngayon sa Senado, ito ba may kaugnayan sa impeachment or dahil dito sa nakaambangan na muling pagbubukas ng investigasyon sa flood control? Saan kaya sila nababahala kung nababahala man sila? Alam mo, Admar, yung impeachment, hindi na yung issue ng whether mako-convict o maa-acquit si Inday Sara. Miski na yung mga kalaban ni Inday Sara, miski na yung tinatawag nating diehard Duterte haters, yung mga sa kanilang pananaw, mas basta't sa Duterte, walang ginawang tama yan at dapat mawala yan sa takip na sa balat ng lupa, no? Ano nga ho bang pagtataka natin? Ganyan nga ho yung paniniwala ng administrasyon. Pagdating ho sa mga Duterte, ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw. Yan nga mga OFW, sinaluduhan, minahal hanggat ngayon sinusuportahan si Pangulong Duterte. Bakit? Tanong nyo nga kung gusto ng OFW si Bobong Marcos Jr. o isusuka rin nila. Tanong ho nyo yan, di ba? Kahit pumunta ho tayo sa ibang bansa, Japan, Korea, kahit saan mga kabit, tanong nyo kung sino susuportahan nila, si Bobong Marcos o si Pangulong Duterte. Sigurado hindi tayo ipapahiya ng ating mga kapwa Pilipino na basta susuportahan nila si Duterte kasi nga ho kamay na bakal hindi kamay na malikot katulad ni Bongbong Marcos, di ba? Miski sila, inaamin nila na ang realidad, no, ay hindi kayang kunin ang 16 na boto para mag-convict kay Inday Sara. So, hindi yan ang punto de vista nila. Ang kanila lang gusto ay i-demolish ang reputation at integridad ni Vice President Inday Sara. Yun lang. In the hope na bababa ang kanyang mga numero para vulnerable na siya pagdating ng 2028. Pero awa ng Diyos, hindi ganun na nangyayari. Ang nangyayari, lalong nananalig ang tao kay Vice President Inday Sara. So, given that, kung yun ang ating predicate, ano ang dahilan kung bakit talagang ganitong pilit na gusto nilang mapalitan na muli ang liderato ng Senado? Iyon ay yung Blue Ribbon Committee hearings. Yun ang pinaka-importante. Sapagkat pag talagang kinalkal mo ang surface ng mga ebidensya
at inalam mo talaga kung yung mga testimonya na mahalaga, yung mga ebidensyang mahalaga ay iyong maisiwalat sa taong bayan in the full light of day, wika nga, talagang yun ang kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon. Pero kanilang pinagmamalaki na sa kanila nag-umpisa yung paglaban sa korupsyon. Bakit pipigilan nila yung pagbubukas nitong Senate Blue Ribbon Committee investigation? Lumang tungtugin na yun, sila nag-umpisa. Sila nag-umpisa. Kung sila nag-umpisa at talagang seryoso sila, matagal nang nakulong. Siguro kalahati ng buong Kongreso nakulong na at marami pang iba, yung mga leader, yung mga cabinet members na involved dyan, no? Siguro nakulong ng lahat yan kung seryoso sila. Kitang-kita naman ng taong bayan na talagang pinagtatakpan nila ang katotohanan dahil aabot sa kataas-taasan siguro. Pero hindi po ba nagamit na nila kung sinisiraan nila ang isang Duterte? Di ba nagamit na nila yung ganyang klaseng formula, Sir Lito? At hindi ito naging matagumpay? Hindi naging matagumpay dahil nakikita naman natin sa survey ratings, no? Pero existential na yan wika nga, no? Para sa kanila, hindi nila matanggap dahil nga sa dami ng mga pang-aapi, sa dami ng mga abuso na kanilang nagawa, no? Hindi nila maubos maisip papaano na pag si Inday Sara ang naging pangulo. Papaano na kung sila naman ang usigin at may karapatan naman at matuwid namang sila'y usigin, no? Tingnan mo yung ginawa nila kay Pastor Apollo, 'di ba? Kibuloy, 'di ba yung nagpupuyos ang damdamin ng mga taga Davao at ang mga milyon-milyong mga adherents ng KOJC dahil do sa ginawa yung inhumane hindi ba? Miski si Presidente Marcos Sr. hindi ganun no? So ngayon, ewan ko, lahat natapos yung ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, bagamat alam nila na napaka-popular ni Pangulong Duterte, no? At yung basta mo na lang kikidnapin ng isang dating Pangulo, mag-80 anyos na, actually, 80 years old na nga last, di ba? Hindi ba? I mean, para sa Pilipino, yung simpatya, lalong umigting, no, kay Pangulong Duterte at by extension kay Vice President Inday Sara. Opo, dumarami ba ang kanilang kalaban? Gumagawa ba sila ng maraming kalaban po ang gobyerno ngayon, ang administrasyon ngayon, Sir Lito? At makabubuti ba ito sa kanila? Considering, lalo na ito, parang napaghalata ng ating mga kababayan, bakit panay yung may mga reklamo, may mga kaso, itong nandito sa majority ngayon at atat sila na talagang makasuhan, mabumilis ang kaso, agad na maaresto si Senador Bato, full force, tapos yung mga wanted daw, nakita ko sa post sabi nung isang dating general ng pambansang pulisya, may mga dati ng mga wanted sa kidnap for ransom na may mga patong pa sa ulo na matagal nang naging wanted. Hindi ganito ka porsige ang pagtugis po nila, Sir Lito. Yun na nga, malinaw na malinaw na ang direksyon ay laban lamang sa oposisyon, laban lamang sa mga kaaway sa politika. Kaya lalong nagagalit ang tao. Parami ng parami, hindi lang yung mga biktima ng kanilang weaponization of the law, yung mga taong bayan na nakikita na ano ba to? Sobra naman ito, no? Natatandaan ko nung panahon ni tatay ni BBM, si Ferdinand Marcos Sr., naging sigaw ng bayan noon tama na, sobra na, palitan na. Ganyan din ang mangyayari dito. Pag ganyan ang kanilang ginagawa, hindi nila lulubayan ang kanilang mga kaaway o katunggali, hindi naman kaaway, katunggali sa politika na parte naman ng demokrasya na merong majority, may minority, may opposition at may administration, no? Opo, bilang panghuli na lang na topiko po, no? Panay ngayon ang paliwanag ng mga politiko na bumoto o papabor sila dito sa impeachment laban sa pangalawang
Pangulo sa kanilang mga constituents. Di ko lang alam, pangalawang beses na ba nila itong pagpapaliwanag kasi nung una, di ba, sa last election, nagpaliwanag din sila. Sa tingin nyo po, sa hinaharap, no, lalo na mayroon pang pending sa Korte Suprema po, no, yung pag-question ni BP Sara at itong nakikita nyo po na possible baka ma-acquit lang din ang pangalawang pangulo. Finish na ba ito at yung mga sumuporta against sa pangalawang pangulo magiging finish na rin ba, Sir Lito? They will try everything, Admar, no? Huwag na tayong, kaya nga yung yung meeting dun sa Soler, inano ko na, sinulat ko na at sa mga interview ay in-explain ko na. Bagamat maaring mahirap gawin, no, the fact na pinag-uusapan nila ng mga leader ng Kamara, no, the fact na pinag-uusapan yan, ibig sabihin they are, kung basta scraping the bottom of the barrel to find solutions to the political problems that they face, no. So lahat ay gagawin nila. Ngayon, siguro yung last or ultimate solution dyan na huwag naman sana nilang gagawin ay yung possibility of martial rule or martial law na ginawa din naman ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos noong 1972, no? Huwag naman sana, no? That will be testing the fate of the nation too much, no? Opo, and yung possibility naman po na tawag nito, yung may magbabaliktad pa ba niyan pag nakita nila na hindi talaga natin mapuruhan ang mga Duterte? Tingin nyo, pag nagbaliktad sila, tatanggapin sila ng pangalawang pangulo or nakalista na sa pangalawang pangulo kung sino yung mga naging friends niya noon na hindi na ngayon? Alam mo, Admar, miski nung umpisa pa lamang yung mga impeachment na yan, no, kontra sa pangalawang pangulo, ang aking prediction ay baka umabot ng 16 to acquit, hindi 16 to convict. Posibleng dahil nga nagkatikisan na itong majority and minority ngayon, posibleng ngayon na bumaba yung 16. Ibig sabihin, hindi na 16 to acquit, no? Kasi 16 ang kailangan para conviction. Posibleng bumaba na yung 16 sa na magko-convict, na mag-a-acquit, no? Posibleng mga ano na lang 'yan, siguro mga mababawasan niya ng 5 o 6 pa galing sa minority ngayon, yung 11, no? Mahahati pa 'yan. At 'yan in the end babaliktad at boboto rin for acquittal, no? So far tumatama yung aking mga prediction. Palagay ko tatama pa rin ako sa prediction kong yan, no? Na overwhelming ang magiging decision ng Senado to acquit rather than to convict. Tsaka itong galawan against sa pangalawang pangulo, patunay ito na wala pa talaga silang matibay na pantapat sa kanya for 2028. Iyan ang malaking problema ni PBBM. Assuming na wala siyang planong masamang plano na pairalin pa ang papalawigin ang kanyang termino, no, palampasin ang 2028. Assuming na hindi ganon at talagang magkakaroon ng halalan, ang napakalaking problema niya ay kung sino ang kanyang magiging manok o sino ang kanyang magiging kandidato. Sa hanay ng administrasyon, yung mga masabihin na natin mayat-maya nasa TV, mayat-maya na naglilibot sa buong bansa, mayat-maya nagpe-press conference, no, na mga miyembro ng kanyang administrasyon, lalo na ng kabinete, 3%, pinakamataas na 5% ang survey ratings, no. Napakahirap, no, lalo na kung kiss of death pa yung endorsement ng Pangulong Marcos. So ngayon, ito naman mga pinklawan, no, umaasa at kaya sila pati yung mga kaliwa, no, nagbi-build up trying to build up rather ng kanilang kandidato na ang habol nila ay basbasan ni Pangulong Marcos para magkakaroon ng coalition between the pinklawan
and the administration. Ang tanong ko sa iyo, Admar, MJ, sa palagay mo ba magtitiwala si BBM na kung manalo man ang Pinklawan sa susunod na halalan sa Panguluhan, poprotektahan siya, no? Sa palagay mo kaya gagawin 'yon ng mga Pinklawan? Yan ang mga kung tutuusin mo nagpapapil na silang yung mga wala silang ginagawang masama, no? Sila yung nagpapapil na sila no, yung holier than thou. So imposibleng hindi nila usigin ang kasalukuyang administrasyon pagdating na sila ay nandiyan na. Ayan mga kapatid, naniniwala ho ako dyan na ayan nga, yung ngayong panahon na ito, yung ngayong administrasyon ito, yan, naghahari-harian na nga yung Pinglawan. Pero pagdating nga ng 2028, yan nga ho ba ang ikakandidato ni Bobong Marcos Jr. o hindi? Kasi alam naman ho natin yung mga Pinglawan, or sa sila ho'y nakaluklok, babanatan na ho nila lahat. Ganyan ho yan, lalo-lalo na kakampi ho nila. Wala naman ho din pinipili ang mga yan. Basta hindi ho nila, alam niya, kasamahan, o hindi ho din naaayon sa kanila. Tingnan nyo nga ho, ngayong panahon nila, sino ho binabanatan ng mga Pinglawan? Yan ho yung mga Duterte, sila BP Sara, sila Marcoleta, lahat ho. Pero pagdating ho ng 2028, pag sila ho'y namuno, sigurado ho, yung pagiging trapo ho nila, magagamit ho nila yan. Babalik ta rin din ho nila si Bobong Marcos Jr. Kaya mga kapatid, wala ho mapagkakatiwalaan si Bongbong. Lalo naman ho yung mga Remula, kilala ho yung mga Remula na yan bilang trapo. Nung kapanahulan o kasalukuyan si Pangulong Duterte po huwin namumuno, mga kapatid, mga Duterte ho sila. O bakit nung nagkapalitan na, naging si Bongbong na yung presidente, naging Bongbong na ho sila. Diba? Hindi na ho nila nirespeto yung matanda. Hindi na ho nila nirespeto si former president. Kaya din, isusunod naman ho natin ito kasi mainit-init din ho ito kakalabas lang din ho na. Ito mga kapatid. Ramil Madriaga to testify against BP Duterte in the impeachment trial. Hindi ho natin alam, mga kapatid, kung totoo itong nilabas na picture na ito o statement, kasi alam naman ho natin marami din nagpapakalit ng kung kaano-ano. Pero kung oras na mag-testify, lumabas ito si Madriaga, win-win situation din ho ito kay BP Sara. Kasi nga mga kapatid, wala naman nung malakas na ebidensya ito, puro dakdak lang ho. Yung 18X Marines nga ho mga kapatid, pinasinungalingan ho siya. Diba? Kaya kapatid, re-recta rin ho tayo patungkol pa rin dito. Takot na ho yung Malacanang tahol ho ng tahol dito kay Senator Marcoleta. Ito rekta na ho tayo dito mga kapatid, pakinggan na ho natin ito si General's Viewpoint. Naggagawa nitong minority senators, yung mga walk out nila, yung balandra nila at kuminsan pati yung mga masasakit na salitang pinagsasasabi nila kontra sa new majority, nagkatikisan na, no? Dati si Senator Pia Cayetano ang elected na chairperson. She's still the chairperson. Pero ngayon, gumawa ng subcommittee specifically for the flood control scandal. At ang mamumuno dyan ay si Senator Rodante Marcoleta, na alam naman natin, allergic ang palasyo at allergic ang mga korap. No? Yung mga saksakan ng sakim dito sa ating pamahalaan. Pag si Rodante Marcoleta na ang chairman ng subcommittee na yan. So, kung siguro, kung hindi ganyan ang minoriya, no? Yung 11 at hindi sila ganyang wika nga yung pinakikita nilang asal ay hindi masyadong kontraryan, masyadong kinukundina yung new majority, hindi siguro umabot sa ganyan. So ang nangyari ngayon ay mas mabigat ang magiging taga-usig ng flood control scandal. Huwebes pa yung flood control probe. Meron pa tayong Lunes, Martes, Miyerkules, marami pa pong mangyayari. Posibilidad na magkapalitan na naman ng Senate President o ng liderato ng Kamara ng Senado sa Lunes, palagay ko yung malabo ng mangyari yan. No? Because of their actuations, yung new minority, because of their actuations, lalong pinanindigan na ng mga miyembro ng new majority yung kanilang yung kanilang stand, no? Tikisa na ito at
kaya yan ang nangyayari. Palagay ko, tuloy yung June 4 na Blue Ribbon Committee hearing at sana panawagan ito ng palagay ko halos lahat ng ating mga kababayan, panawagan na tawagin na yung 18 mga dating sundalo, yung mga retirado o resigned na sundalo Tama. na pilit na pinagtatakpan ng NBI, ng Senado nung nakaraan. No? Ayaw nilang marinig ang salaysay ng mga ito patungkol doon sa mga libo-libong maleta. Ayan mga kabit, naniniwala din ho ako dyan na kailangan na rin hong ipatawag itong 18X Marines, lalo na malapit na ho yung BRC. Sigurado oras na si Senator Marcoleta nga yung magiging tagapagsalita dito mga kabit. Ilalantad pa rin ho nila, magtutuloy-tuloy na ho yung pag-iimbestiga nila dyan sa flood control. Yung mga maleta gangs mga kabit, mabibisto na ho yan, yung mga kasangkot, yung mga senators. Yan, doon ho natin malalaman lahat. Na punong-puno ng pera, ng bilyon-bilyong pera, no? Yun ang hinihintay ng taong bayan. Dahil sa mga pinaggagawa nitong minority. Natawa ko doon yung allergic ang mga palasyo. Ano ibig sabihin ko, allergic ka? Kung minsan, dito, lumalabas ang allergic ko dito. Magkabilang namumula. Makati, kaya meron akong daladalang ointment. Pag lumabas, automatic, pahid. Kaya allergic eh. Allergic yung bawal, wag, takot ka, wala kang kalaban-laban. Yan ibig sabihin ng allergic. Paano nagka-allergic ang mga taga-palasyo? Paano nagka-allergic ang mga corrupt kay Senator Marcoleta? Kaya iba yung style niya. Walang patawad eh. Kaya natuwa ko nung ang unang move ni SP Cayetano, yung leadership ng majority is Senator Pia muna. Kasi mas si Senator Pia. Katangkap-tanggap kahit kanino kasi wala siyang kalaban. Kaya lang, hindi ibig sabihin na kaya nila. May prinsipyo rin ito. Although, ang approach lang niya is diplomatic. Kaya walang nagreklamo, katanggap-tanggap ng lahat nung si Pia Cayetano. Siya pa rin ang chairman yan. Kaya lang, iba ang diskarte. Agree ako dito kay Mr. Lito Banayo na parang napilitan na lang ang bagong leadership na tinitigan naman lang tayo. Laban na kung laban. O sige. Marcoleta, are you prepared to take over? Ganito kasi ang kaibahan yan. Chairman Cayetano, siya pa rin ang chairman. Ito naman subcommittee. Tapos panguluhan ni Marcoleta. Ang kaibahan kasi ganito. Kung si Senator Pia Cayetano, yung scheduling niya, kasi marami rin siyang ibang committee, hindi kasing tindi, hindi kasing yung I don't know, yung drive, yung passion, yung hindi katulad dito kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta, para bang diyan na siya yung parang kabayo, nakaano siya. Wala na siyang ibang tinitingnan kundi flood control na lang. Wala nang mahalagang iba sa kanya. Flood control. Pati pagtulog siguro, flood control ang iniisip. Kaya mapapabilis ang investigasyon. Tapos, walang kinakatakutan. Matamaan, sagasa itong si Marcoleta, prangka. Sabi niya, believe ako nung si Lacson pa ang chairman. Ini-invoke niya yung parliamentary courtesy kay Martin Romualdez. Sabi ni, ano ba? Ninakawan na nga ang taong bayan ng bilyones, parliamentary immunity pa dyan, o courtesy. Pag akong chairman, walang parliamentary courtesy sa akin. Ganon siya.
Anong parliamentary kung ano pa, magmura sana kaya. Kaya nakakatuwa talaga itong nangyayari ngayon. And to me, this is an answered prayer. Kasi akala ko, forever nang mabaon sa limot yung testimony o yung binulgar ng Brave 18 Marine. Salamat naman na by Thursday is magkakatuluyan. Salamat mga kaibigan at sinusubaybayan nyo ang channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mo gero. So, Sinyag ninyo sa inabang. Ayun nga mga kabdit, re-reacta naman ho tayo dito sa ating isang video dito kay ka Eric Silis. Kung saan mga kabdit, talagang nilalantad niya na ho. Nilantad niya na ho yung oplan sa butahe na inululunsad ho nitong mga senador, yung mga kanila, yung nasa minority. Onsihan na ho kasi sila mga kabdit, hindi na ho alam kung sino ang kanilang ituturo. Mukhang si BBM na nga ho ba talaga ang pinagmumukha ho nila mastermind. Kaya mga kabdit, reacta na ho rin tayo dito. YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. At kami po ay nagpapasalamat din ni Ma'am Lorraine doon sa inyong pagsuporta na rin sa program namin na Bigwas ng Agila. Yan naman po ay makikita sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel na may pamagat na Bigwas ng Agila. Please also like, share, and promote our videos doon po sa mga talakayan natin. Atin pong bibigyan ng pananaw itong patuloy na banggaan dyan sa loob ng Senado. Sapagkat ito po ay nagsisilbing parang prelude o siyang napipintong makikita natin kapag naglarga na ang Senate impeachment trial sa impeachment court ng Senado laban kay Vice President Sara Duterte. At ganon din po sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang mga hakbang ng tinatawag nating filibustering o yung pananabutahe ng onsihan group ni Marcos. Onsihan dahil 11 sila, no? Of course, pag sinabi mong onsihan, naglolokohan. Yun po ang impresyon ng mayoriya ng mga mamamayan na hindi matanggap-tanggap po ni Tito Soto, nila Ping Lacson, Pangilinan at nila Hontivirus at ng mga Tulfo Brothers na hindi na sila ang nagdidikta at nagkokontrol ng direksyon sa Senado. So, yung mga debate, yung argumentasyon at mga banggaan ng punto at opinion on the plenary and actual debates ay normal sa Senado. Pero yung mag-walk out and then magsabotahe every bit and every corner ng mga motion ay idadaan sa butas ng karayom, hindi na po normal yon. Yon po ay conduct unbecoming and unprofessional. Malinaw naman po na ang pinaka-agenda ng grupo ng onsihan sa grupo po na nakalinya at sumusuporta sa pagpapatuloy ng pandarambong at pangungulimbat ng ating gobyerno sa ilalim ng administrasyon nila Marcos at nila Romualdez. Ang mga senador na ito ay hinaharangan ang pag-usad ng matino na direksyon sa Senado. Mantakin mo, during the debates, tatawagin nila na binabraso ni Tito Soto, sabi niya, dahil magbubutuhan kung tama ba ang amendment o dapat ba na mag-present ng amendment to the rules of the Senate. Ganon din po ang mga words o mga pananalita na lumalabas sa bibig ni Ping Lacson, no? Ram down the throat, no? Kung si Pangilinan naman, si Sharon Kiko Pangilinan, railroading, you know. Ibig sabihin, isinasalaksak daw at pinagpipilitan sa kanila ang mga amendments na ito. Dalawa po kasi ang argumento nila bago mag-walk out na dapat na magkaroon muna ng pagbubuo ng Committee on Rules
at doon tatalakayin bago i-present sa plenary. Ang sagot ni Senator Alan Peter Cayetano at ng majority, pwede namang mag-amend right on the Senate floor kapag nandyan po ang quorum sa plenary. At yan ay nasa Rules 136 na hindi po bawal na mag-send o mag-propose ng motion to amend the rules, lalo pa kung ito ay pwedeng pagdesisyonan ng mayoriya ng mga senador na nasa kapulungan ng kanilang plenary session. So malinaw yun. You don't need really a very rigid na hakbang na mag-committee rules muna, mag-committee report, and then saka pa i-deliberate. Sabi ni Senator Ping Lacson, yun daw ang rules. Section 24. Sinagot siya on the floor ilang beses na ni Senator Alan Peter Cayetano. Itong rules, the amendment can be presented and voted upon in the plenary by those who are present, and then it will be adopted sa plenary. So mas mataas po ang plenary. Pag sinabing plenary, ito po yung pagtitipon ng mayoriya o quorum ng Senado doon sa isang partikular na sesyon. Plenary is meeting, from the root word na Latin na plenum, no, plenaryo. So, pwede palang mag-amend ka kung nandun ang quorum, and then mag-propose ka at pag-usapan, i-adopt o i-reject. Pwede yon, nasa Rule 136 nila. At hindi po ito nagkakasundo dahil alam po nila, at inamin naman ni Erwin Tulfo sa isang interview niya, na wala silang numero. 10 lang yata sila during that time, or 11. And then 12 sa kabila. So 23. So pag nag-divide the House o votation on the proposed amendment na ilalarga and then i-deliberate on the floor, all the motion that will be proposed by the majority, kahit po wala doon si Senator Bato de la Rosa, but the majority group belongs now to the group of Senator Alan Peter Cayetano. Na-establish na po yun eh. So pag nag-divide the House o magbutuhan on particular motion, and then ituloy-tuloy pa ang iba pang kaakibat na motion, matatalo sila during that time. 12-11 o 12-10. Yun po ang mangyayari, no? Kung may mag-abstain sa kanila. At ito ay mag-carry over ng proposal sa motion na inihain ni Senator Marcoleta na pwedeng mag-participate ang ilang mga senador na mayroon pong pambihirang sitwasyon who are being denied not because of their own will, but rather of the situation na sila po ay nasasadlak. Halimbawa, sa kalagayan ni Senator Bato de la Rosa, nais niya mag-participate, nais niyang sumama sa actual plenary session and plenary debates and plenary voting, pero hindi po siya pinapayagan, kaya po siya nag-self-preservation, nag-sidestep siya, kasi halos libo-libo na po ng mga pulis at NBI na mga ahente, halos doon na nakatutok para hanapin siya, ipapadampot siya, ipapadukot, at ipapatapon doon sa Netherlands, sa detention center ng International Criminal Court na subject for ruling pa at resolution sa Korte Suprema, pero binaliwala na nila Marcos at ng mga tauhan niya ang naturang pagkakaroon dapat ng desisyon muna ng Korte Suprema kung ano talaga ang pagtrato dito sa arrest order na ito ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Hanggat wala pang ruling ang Supreme Court, dapat sana yan ay nirerespeto na lamang ng gobyerno ni Marcos. Pero hindi siya makapagantay eh. Kasi gustong-gusto niyang lumpuin, durugin at lubusang mawasak ang grupo ng mga majority senators upang tumiklop na ang mga ito at tumigil na magbangga sa kanyang kagustuhan na i-manipulate ni Marcos at diktahan ang direksyon ng Senado sa dalawang bagay upang madudurog nila sa impeachment operations nila sa Senado si Sara Duterte. Kahit hindi nila makukuha kaagad ang 16 votes of the senators to convict her, dapat sa proseso ng trial durog si Sara Duterte. At pangalawa, lalo na ito, kailangan tapusin na at hindi na gagamitin pa ang plataforma ng Senate Blue Ribbon Committee
para dikdikin si Marcos at si Romualdez na mabuksan pa ng panibago at mas nakalalantad na mga katotohanan na ibubulgar ng mga testigo at ng mga testimonya sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan pong agenda ng totoong layunin kung bakit nagfi-filibustering. Una na nabutahi sa proseso ng plenary debates at plenary decision making ang unsi-unsihan ng mga senador ni Ginoong Marcos at nila Romualdez. Isang grupo yan eh. Kaya nga ayaw nila na si Romualdez at si Marcos ay mananagot sapagkat nakinabang ang karamihan sa kanila sa maleta na itinuturo ng mga security detail noon kay Ginoong Saldico itong tinaguriang brave soldiers, the former brave soldiers, yung 18 Marines na tinagurian na tawag sa mga whistleblowers na ito, mga kababayan. Pangalawa, maliban po sa agenda na isabotahi, i-derail o i-discarril para hindi makausad ang desisyon sa plenaryo, malinaw din naman po ang nakikita natin na talagang init na init ang ang dating majority na nagsisilbing special agents ni Marcos sa loob ng Senado, itong sila Tito Soto at mga grupo nila Ping Lacson, Hontiveros at Pangilinan na muling makabalik sa pwesto sapagkat their agenda is really to destroy and collapse whatever political influence the Duterte political camp, lalo na si Vice President Sara Duterte, si former President Rodrigo Duterte, may have among the senators right now na nasa new majority or the new 13 brave senators. Kailangan hindi ito mamayagpag, lalo na po sa proseso at direksyon ng Senado. Inamin nga ni Tulfo ito ni Erwin Tulfo, na opposition Senate, the Senate right now, with the new recomposition and realignment of the majority bloc, is an opposition Senate. Sabi niya, so paano tayo uusad kung opposition ang Senado? Wala talagang alam sa mga prinsipyo ng demokrasya at check and balance on the powers of the branches of the government. Itong si Erwin Sylvester Stallone Tulfo. Ang buhay na demokratikong oposisyon ay buhay na demokrasya. Hindi nangangahulugan na kung may oposisyon sa branches of government, ito ay nananabutahi sa gobyerno. Ang ibig sabihin po lamang yan, nagkakaroon ng counter check and balance na hindi aabusuhin ng executive department ang kanyang kapangyarihan sa paghawak sa pondo, sa poder at pag-implementa ng mga batas at paghawak sa mas malaking ahensya ng gobyerno na may nakacheck sa kanya. Meaning to say kay Marcos bilang presidente. Yan ang role ng Senado. So hindi kailangan po ng Senado ay buntot at hila-hila sa ilong ni Marcos kung anong gusto niya. Kailangan ang Senado fiscalizer. Kasi wala na tayong maaasahan sa House of Representatives. Meaning, kailangan mayroong nagbabantay. Kailangan mayroong nagpipreno. Oops! Hindi pwede yan. Oops! Ito dapat ang tamang pagpapatupad ng proyekto, ng batas, at ng programa para sa gobyerno. Hindi pwede yan. Halimbawa, yung ginagawa ngayon ni Marcos, na ang mga budget kinakatay nila at nagiging isang pamamaraan para sa sistematikong panunumbalik ng pangungurakot. Kailangan natin ng Senado dyan para mag-check at magbalanse. At ganoon din po sa Korte Suprema. Halimbawa, kinuha lamang basta-basta ang pondo sa PhilHealth at umabot ng mahigit isang taon na nagkaroon pa ng kaso sa Korte Suprema nang indiniklara ito na unconstitutional. Yan po ang role kung bakit napakahalaga ang isang institusyon ng Senado bilang bahagi ng legislative branch ay fiscalizer at hindi po manipulated or sunod-sunuran. Yan ang pagkakaiba ngayon sa panibagong liderato ng Senado
Kung kaya atat na atat sila Tulfo, ang magkapatid na Tulfo na to, sila Tito Soto at Ping Lacson at ang grupo nila Bayros at Pangilinan na makapagmaniobra para yung dating Senado na tinatawag na the Senate majority silent majority o yung tahimik at nameme at pikit mata at ang malala pa ay nakikipagkuntsabahan para ilihis ang mga issue na dapat ay pinupuna sa Senado bilang batayang pundasyon ng kanilang function as balancer and at the same time check and balance system na sila ang nangangalaga niyan, ay nangyari nga na sunod-sunuran sa gusto ni Marcos. At ito nga ang dahilan kung bakit may mga matitinong mag-isip na senador na nakapag-realize na hindi na ito pwede, na nagiging doormat o tapak-tapakan na lamang nila Marcos at ng kanyang mga grupo ang dahil sa kapangyarihan at kayamanan at mga pundo na nakukumpasan at nakukontrol nila sa gobyerno pati ang Senado, tatanggalin nila bilang check and balance instrument sa balanse ng mga poder at kapangyarihan. Well, baka tanongin nyo, bakit Senado lang nire-refer ni Ka Eric? May House of Representatives pa. Given na po yon. Ang House of Representatives po, extension sa kalokohan at katarantaduhan ni Marcos at nila Romualdez. Iilan na lang pong matitino dyan. Kaya hindi mo na yan ma-expect na maging check and balance instrument yan, kapantay at katuwang ng Senado. That's already a given in our political situation. No? Matik na yan. Hanggat nandyan sila Marcos at Romualdez, at ang mga buaya at kawatan ng mga politiko at kongresista ang nagdodomina sa House of Representatives, it cannot function as a proper balance or co-parallel organization or the branch of the government na dapat nag-check sa gobyerno, lalo na sa ehekutibo or sa executive branch ng gobyerno. Ayan. So, tama lang po ang panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano na kung hindi nyo kaya na mananalo sa debate at hindi nyo kayang panindigan ang inyong pangbabaluktot dito sa mga tamang proseso ng pag-andar ng debate at decision making sa plenaryo, hindi pagbutuhan natin. At kung sa tingin nyo hindi pa rin kayo kontento sa desisyon na umiiral sa aktual na pagbubuo ng plenary decision, you can go to court para tingnan ng korte, sa Korte Suprema ang ibig sabihin yan. Kung nagmalabis ba o nagkamali ang majority black senators na ito, the court can interpret the actions according to the constitutional review of the basis of the legality and validity of the action in any part or all parts or other parts of the government. That includes the Senate. Yan pong ibig sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano. After the vote, and the vote has been formally affirmed at ayaw nyo pa rin itong kilalanin, demokrasya tayo. Takbo kayo sa korte. But once the vote has been achieved and the ruling has been decided, the majority decision prevails. And the minority, while you are entitled to oppose during deliberation, once the ruling and the decision have been established, the minority submits. Yan ang tama at profesional at may maturity sa kaisipan at karanasan na uri ng mga senador na kahit minority ka, pagkatapos ng deliberation, ng banggaan sa debate at nabuo ang plenary decision ng ibabaw ang mayorya na desisyon sa partikular na usapin, you have to submit to the majority. And then you follow, you abide. Kasi nga, tapos na ang debate. At kung hindi ka pa rin kontento sa filibustering nyo, di pumunta ka na sa korte. Ipadeklara yung null and void, unconstitutional, grave abuse of authority ang nangyari. And only the court can do that. But there will be legal actions, submission of evidence, submission of position. And pagbibigyan niya ng korte, pero it will take time. But once the decision has been achieved, while you go to court, the decision and the ruling will be respected and must be implemented. Kaya bakit ayaw nyo?
na magkaroon ng amendment na ang inyong mga kasamahang Senado, sa Senado, mga senador nyo, kapwa nyo senador, ay makapagboto. Sapagkat kahit anong kaso o pangaharas at panggigipit, hanggat wala pang conviction sa korte with finality up to the Supreme Court, their term being elected by the people as senators remains ang kanilang mga termino na yan. And they are entitled to vote. Pero dahil iniipit at sila'y pinipilitpit at dinidikdik ng gobyerno para lumpuin literally ang majority, then there must be a situation that you should consider na hindi na tama to, na ang kapwa senador namin ay tinatanggalan ng karapatan ng gobyerno ni Marcos lamang masunod ang kapritsyo nito na matatanggalan ng boses na makapag-participate at makapaghayag ng desisyon nila ang aming mga kasama. And so therefore, you have to admit that the rules being amended right now ay tama, subalit hindi nyo matanggap dahil hindi ito pumapabor sa inyong agenda at inyong layunin, which is to sabotage the majority and to protect and promote the interests of Marcos and Romualdez para hindi sila mapuruhan sa isang Senado na hindi nakokontrol at nadidiktahan the way things are going right now under the leadership of the current majority led by Senator Alan Peter Cayetano. Maraming salamat mga kababayan. Huwag kayong magsawa at mapagod na makinig at magsubaybay sa mga matatalas na talakayan at mga pananaw na ating binubuo sa ating balita at talakayan dito sa ating ka-Eric